Raffy Tulfo, dinibdib pala ang sinabi ni VP Inday Sara Duterte na kung gusto talaga ipatigil ng senador ang PTA, bakit hindi na lang siya gagawa ng batas? Kaya naman sa kanilang muling paghaharap ay nagdala na ang senador ng mga resibo. Pinakita lang naman ni Senador Raffy Tulfo ang 2 Republic Act na nagbabawal sa mga contribution, voluntaryo man ito o hindi para sa mga estudyante. Kaya tanong ng senador, bakit hindi nasusunod ng DepEd dahil 1969 pa raw ang batas na ito? Sagot naman ng kampo ni VP Inday Sara Duterte na nirepresenta ni Senador Pia Cayetano ay alam naman daw nila ang batas na ito. Sa katunayan nga raw, mahigpit daw itong ipinapatupad ng DepEd. Saad pa ng Senador Raffy Tulfo, bakit nangyayari pa rin ang mga hingian ng mga contribution sa mga estudyante? At nagpakita pa nga ang senador ng sandamakmak na listahan ng reklamo ng mga magulang. Sagot naman ni Senador Pia Cayetano, bawal naman talaga at lahat ng mga reklamo ay iimbestigahan. Saad pa ng senadora, marami na daw mga guro ang nasuspende dahil sa panghihingi ng mga contribution sa mga estudyante. Kaso nga lang, itong sinasabi ni Senador Raffy Tulfo na panghihingi ng mga contribution sa PTA ay hindi naman mga estudyante. Ang PTA po ay Parents Teacher Association, tulad ng ibang mga asosasyon ay labas na raw po dito ang DepEd. Kung kaya't mayroon mga napag-usapan at napagkasunduan sa pagitan ng parents at teacher at isa pa hindi rin nakalagay sa batas na pinakita ni Tulfo na bawal mag-donate ang mga magulang. Lalong-lalo na nangyayari ang usapan sa loob ng kanilang PTA meeting ay labas na dito sa kontrol ng DepEd. At wala ring nakasaad sa batas na bawal ito kaya tama po ang sinabi ni VP Inday Sara Duterte na isang abogado na kung gusto talaga ipagtigil ni Senador Raffy Tulfo itong PTA ay dapat gumawa siya ng batas. Kaya panoorin po natin ito. Pagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung pulisya ng pangolekta to PTA, gumawa po ako ng batas. Now, I don't have to dahil nakita ko na po, very clear na sa akin, na meron naman pala talagang batas. Kaya lang, yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206, noong 1965, na-enact yan, which prohibits collection and even voluntary or otherwise from elementary schools sa public schools. So the department order has the very same policy. No fee, no collection. The department and all their subordinates, meaning the teachers, are not allowed to initiate or to tolerate these collection efforts. But this does not prevent the parents from having their own fundraising. This system has been practiced for decades. Ayan, finally lumakas. This system has been practiced for decades and it has been a private initiative of the parents that has allowed many projects to see the light. No? Anything from gate, fencing, gardening, events. It's a PTA initiative, and I think that's why it was mentioned that if there is a desire to change that policy, there must be a law, because currently the DepEd order is consistent with the existing law mentioned by His Honor. Okay, Mr. President, may I ask the good sponsor kung sabihin niya sa akin yung bang department order na yon at saan po doon sa 2 batas na binanggit ko, RA 4206 and RA 5546, alin doon na nagsasabing pinapayagan na mangolekta ang mga eskwelahan o mga magulang para sa kontribusyon sa eskwelahan. Can you please show it to me? I'll go back to what the Republic Act states. It prohibits collection and contribution from students. And so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein
contributions among the parents are allowed. So to be clear, just to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit correct. po nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa mga hirap? Mr. President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po silang collection sa estudyante. Ang meron, I'm sorry, we can identify the issue. I beg to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. Sir, the issue, I don't These are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas, na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan, na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that that list is submitted I'll be so more than that happy to we give it to can you. give it to DepEd, kasi I believe they have committed in the hearing pa lang na any violation po, iimbestigahan naman po nila. They made that commitment po. The only item left for the discussion on the floor right now is yung authority mismo ng PTA. So any direct contribution o collection sa estudyante, talaga hong iimbestigahan nila. So, tama, ang pagkaintindi ko, Mr. President, sa issue is, so si PTA ba pwedeng mangolekta? And ang sinasabi po sa atin ng DepEd, the policy since 1969 has been to recognize the PTA's authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines to do their fundraising, that is a generic term that I'm using, among the parents. Hindi to sa bata. Hindi apektado yung pagpasok ng bata, hindi apektado ang grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yun? Kasi kulang ang pondo. The fact that there is no provision that expressly prohibits the PTA from pursuing their mandate is in itself an accepted principle that there is no violation. It is a rule of statutory construction that what is not expressly or impliedly prohibited by law may be done. So yan ho ang ating statutory constructions when it comes to prohibited acts. So pag sinabi po natin bawal ito, then we need to produce that law that prohibits it. And so we do have yung dalawang RA na binanggit naman ng ating kasamahan. Meron nga hong RA na nagbabawal. Yes. But that is why I have been repeatedly explaining that since 1969, ang implementation ng ating DepEd dito, they believe that they have been implementing this in the true spirit of the law na nagsasabing bawal mangolekta sa bata. They cannot collect contributions from school, children, students, and teachers. Yun ho ang specific wording of the law. Ito pa po, para sa kalaman ng marami, kuminsan pinapahiya pa po yung mga estudyante, nagkakaroon po ng group chat. Nakalista doon sa group chat, sino-sino yung mga nagbigay at sino-sino pang hindi nakapagbigay. So yung mga hindi nakapagbigay, peer pressure, is either gagawa ng remedyo para makapagbigay, masama sa listahan, matanggap ng grupo, or hindi na lang papasok kasi napapahiya sila, magda-drop out na lang. Sayang yung feeding program. So, what I'm trying to say here, Mr. President, napakasimple nang naman eh. Okay lang may PTA. In fact, wala akong wala akong against it sa PTA. Use it properly. Dapat yan, talagang nababantayan ng DepEd. Dapat yung PTA, gamitin lamang yan para pag-usapan po yung pong mga problema
ng mga estudyante at mga guro. The policy of DepEd is very clear. They have a no toleration policy on the collection from students. So, itong huling mga nabanggit ng ating kasamahan na yung mga estudyante, nagko-collect, paulit-ulit din na sinasabi sa akin ni Vice President, DepEd Secretary na no, they will not tolerate that and they commit to investigate.